morning, mga tauri! Welcome back sa aking vlog. So, ngayong araw na to, ang aking content is yung, papunta ko sa isang kilalang mekaniko sa may Cavite. So, kung natatandaan nyo, di ba, marami ang naging issue sa motor ko ng mga last kong vlog. So, may panibago na naman issue actually, mga tauri, no? Nararanasan ko ngayon sa motor is yung namamatayan ako kapag nadaan ako, downship ako ng gear. At lalo na pa nasa neutral ako, namamatay yung makina. Parang meron bang issue siya sa idle, mababa. So yun guys, no, ngayong araw na to, Sabado, pumunta ako sa Cavite, sa Minimus. Highly recommended kasi siya ng boss ko, kasi kakilala niya to mekaniko, kasi pareho kami nakadomina. At ito pala yung kanilang presidente ng kanilang club sa may Cavite. So pupuntahan natin siya. So kanina nag-message na ako dun sa presidente ng club nila. So, pupunta nga ako ngayong araw na to. So hinihintay niya na ako sa kanila, no? So hopefully tumating tayo ng mas maaga. Actually, late na ako eh. Late na ako lang kasi. So sana wala pang pumunta sa kanya para at least ako pa rin yung maunang magiging customer. So paexit ako nito sa may Mamplasan. So diretso ako ng Calax. So nag-decide ako Calax na lang ang aking dadaanan imbis na via MCX, no? Kasi alam ko mas okay dito tumaan dahil na wala masyadong traffic. Konti pa lang yung sasakyan na dumadaan. Ayan, papasok na ako sa Calax niyan. Saka na-miss ko din madala dito eh, mag-drive. Maganda kasi dito magmotor. Tala magpapahuli sa speed camera. Yan. Alam masyadong sasakyan. Kaya sarap rin mag-drive. Sakto naman, maganda yung panahon, no? Mga kauri, na to bago tong video. Ito yung hindi pa dumadating yung bagyo. Gusto na ako tayo miss kung saan ako mapabay kasi wala pang load yung aking card. Yung kanya, ano ba to? Ano ba yung RFID nila dito? Easy Trip ba yun? Oo, tama, Easy Trip. Ayan. So, itong video na to pala, bago magbagong tarina. Sarap dito guys, pag kayo nakamotor. At papunta kayo ng Cavite from Batangas o bandang Santa Rosa. Try nyo din sa Calax. Sarap dito. The best yung dito, yung especially may enjoy mo talaga yung yung pagdadrive ng motor. Sa tingin ko mga 3 beses pa lang itong dadaan dito sa Calax. Yun.
Wala nung tinry kong test drive dito. Wala akong nakita mga enforcer. Baka nagtatato. Pero wala talaga. Wala akong nakikita mga enforcer na nakatambay sa gilid ng daan. Kaya sabi ko, wow, okay dito humarurot kahit konti, kahit sa gitna. Madaming mga street camera dito. I mean, speed camera. So, ingat-ingat na kayo kabusiduhin niyo yung gusto nakapwesto. Ako, hindi ko pa gamay yung speed camera location nila. No? So, ahead of time, tinitina ko talaga yung mga sign. Yung mga signage naman kasi sila. Tsaka may makikita ang mga posting napakataas. So, kita mo nun, may mga camera na rin. Sa tingin ko from Mount Plaza to Silang Cavite. Kasi ang isiti ko sa Migil lang. Parang less than 30 minutes. Nandun na ako. Dumating na ako sa pinakadulo ng expressway. Hopefully, matapos na nila yung extension nito. Punta yata San Antonio ba yun? Di ko lang sure guys kung yun ba yung extension ng toll gate nila. San Antonio or Aguinaldo. Di ako pamilyar. Check nyo na lang sa website nila. Para sure. Kamura. Parang binayaran ko lang dito. 81 pesos. Paanda rin. So, mamaya pa guys, babayad ako guys. Siyempre wala kang load yung auto-slip tuloy yung strict no. Pero sabi nila kasi pwede na raw dito yung auto-slip pero hindi pa rin so hindi pa siya naka-integrated. Hopefully in the future ma-integrate na nila yung dalawang RFID para less hassle. Sarap na mga guys. Tignan nyo naman ang luwang kalsada. Diba? Wala pong mga sasakyan na dumadaan. Bagong-bago pa yung daan. Kaso, yung problema yung motor ko ay masyadong hinatog. Ayan, meron lang. Exit. Ayan ito na yung toll gate. So, after nyan, wabayad ako dito. After noon, exit sa toll gate. Wabayad pa yata muna ako ng cash. So, hindi ko sure bakit ako nag-design na pumunta sa kabila at sumingit. Nakalimutan ko na mga kauwi na. Bakit ba ako pumunta sa lane 2? Kasi nga dahil walang load yung aking by easy trip card kaya dito sa no RFID. Suminis naman ako pasingit. Medyo matagal lang yung proseso dito. Yung paghihintay. Kaya hinahanap po yata yung park.
Dito nakalabas. Tapos message na ako. Message na ako na malapit na ako. Kakaiba yung toll gate nila, ano? Malambot talaga yung ano? Mga cashier. Open sila. Ba, siguro dahil dapat cashless na talaga. No? So, nakaplano na siguro na wala talaga magkakash. Kaya tanong siguro yun. So yan mga kauri, no? So, load muna tayo para pag-uwi. Dire-diretso na tayo, hindi na tayo pipila dun sa may kahera. Kumuti na lang. Wala pang nakapila. Kaya samit lang ako nagtalon. Okay na. Pati sila, napansin ko, pagbabayad magpapaload ka sa ano eh. May manual resibo pa. Hindi ka tayo sa test slips. Machine na eh. May POS kasi lang mahawak. Dito wala. Kaya re-resibuhan pa. Sulat kamay. Kaya imagine ninyo kung marami rin nagpapaload, diba? Tagal. Kasi na, manual eh. Susulat pa yung resibo. So, napaload na ako ng medyo malaki para next time. Pagbalik ko rito sa Calox. Hindi na ako magpapaload ulit. Yan. Papasok na ako ng Imus. Kakanan ako. Papunta doon sa na-recommend ng aking boss. Siyan pala, ang pangalan pala niya si Sir GC. GC Cruz. Yung kanilang club pala, Cavite Club Terminal
aisle nila. May mga butas. So, prone siya sa accident. Kaya mapapasin mo sa mga nasa YouTube, madalas ang kinapakita sa balita is sa Cavite area, mostly sa Dasma area. O yan guys, so tumigil ako, no? So, kasi hinihindig yata yung phone ko. Sobrang init ng phone ko, babala yung iba application. So, papapahinit muna ang konti. Yun mga kauri nun, nag-overheat yung phone ko. So, hindi ko i-restart. Ayan, kinabas ko na ba? Mas mainit yata para nasa, dark bag, tapos nakatutok sa araw. Yan phone mo. Mabusong init. Dati na meron pa akong cellphone holder. Ayan guys, bumalik na yung Waze. Nag-online na ulit tayo sa ating navigation. Nawala kasi kanina, nag-uminit. Namatay. Pinapatay niya yung ibang application. Ayan guys, yung sinasabi ko, yung mga center aisle yan. Napaka-prone sa accident yan. Kasi parang blind spot siya. Magugulat ka na lang, mayroong biglang tatawid. Kasi nataas nung center aisle. Hindi mo makikita yung nasa kabilang side. Kung may mag-U-turn, o kaya may galing sa kabilang side, tapos, siya, ang kanyang ways, papunta dito sa Wacom. Kaya, doble ingat ako dyan. Yun, katulad nun yung umiikat na yun, diba? Kita niyo yan, yung U-turn na yan. Yun. Ayan na, traffic. Inabutan tayo ng traffic. Nabi ba dito, stoplight? Not sure eh. Kung marami silang stoplight dito.
Look, traffic na naman. Yung pala guys, no? Naisip ko, magpapalit ako ng spark plug pala. So, kinig ko kay Sir GC, meron pala siyang binibenta ng iridium. So, itatry ko yung iridium. Dati kasi yung spark plug ko mas-tax. Yung nabibili sa kasa. Yung mismong spark plug ng Bajaj. So, try natin na yung iridium. Tingnan natin kung may mababago ba sa power motor ko. Kasi, sabi ng boss ko, nung tinest niya itong motor ko, parang kulang sa hatak daw. Parang hindi bago siya, parang bitin sa throttle. So baka dahil sa spark plug. Medyo malapit na tayo guys sa lugar ni Sir GC sa Minibus. Ito sila malapit pala guys sa UYY. Yung factory doon. Factory ng mga chichirya. So, kung gusto nyo try na magpa-PMS or magpa-ayos kay Sir GC ng Cavite Club Dominar 400, ang pinakamalapit na landmark is yung UYY Factory. Yan. Tapos tanong nyo lang doon sa area na yun. Saan doon yung merong nagpaparenta ng parking na mura. Kasi yung area ni Sir JC, pala yun, yung marami nagpapark na motor na naka-covered code. Parang covered area siya. Aniwang code. Tapos 15 pesos a day. Kaya nung dumating ako, akala ko ma-repossess na motor binibenta doon. Kasi ang daming motor nakapark. Pala yung parking? Pala yung rental space. Mura, 15 pesos a day. Tapos naka-covered ka pa. Hindi maiinitan yung motor mo. So, ganda rin ang negosyo nung sa lugar ni Sir GC. Buhay na sila sa 15 pesos a day. Sa mga gusto magpal. I think around 100 plus yata yung nagpapal everyday. So, kayo na mag-compute. Makakaulog 15 times 100. 15 times 120. Mga gano'n. May mga sasakyan pa nga may mga polbus na nagpapal. So, hindi ko lang sure kung magkano yung part para sa sasakyan, sa 4 wheels. Sana wala pa nagpapalis kay Sir GC. Tao pa rin yung mauna. Pero ang nabambit niya kasi parang tatlo or apat. Di ko lang sure kung susunod yung boss ko. Kasi nag-iisip pa siya kung papa-PMS pa siya ngayong araw ito. Kasi meron siyang hinihintay na Lazada delivery para sa motor niya rin. Yung filter yata yun, o yung filter, parang may hinihintay pa siya doon. Dumating sa bahay na bago siya magpa-PMS. Yan, traffic. Parang habang palapit ako sa pupuntahan ko, palala ang traffic.
Yun, mga kauri. No, pinutol ko muna yung audio ko, no, kasi kailangan ko mag-focus sa traffic, no. Baka tayo kasi makabanda. Yan. So, ayan, maluwag na dito sa area na to. At medyo malapit-lapit na talaga ako Sir JC. Ayun, so, sabi ni Sir GC, meron na raw dumating. Hindi tayo nauna, mga kauri. So, ano tayo? Maghihintay tayo ngayon. Ayan, pumasok na ako sa subdivision nila, no? Malapit na tayo, guys. So, maghihintay tayo, mga kauri, no? Pila tayo. May nauna sayang. Magpapakabit daw na mini light. So, matatagalan tayo dito. Kaya, yun. Tinawag ko na sa Sir GC. Tinatanong ko siya kung saan ako pwede mag-park. So, ito yung guys, yung banyantarahe, no? So, kung gusto nyo magpa-check ng motor nyo, dormin na. Ayan si Sir GC. Pinapwesto niya muna ako. Okay. So yun guys, no? So maraming salamat sa inyong papanood, no? So, thanks ulit at God bless po. Light safe always.